Hindi mo pa ba naitatanong sa sarili mo, kung ang pag-ibig at walang hanggang karangyaan ay sabay na inilatag sa harapan mo, ano ang pipiliin mo? Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa isang karakter na hinarap ang ganyang uri ng tadhana. Si Prinsesa Laila ng Saudi Arabia ay isinilang sa isang pamilyang may masukat na yaman. Ang kaniyang amang si Sultan Omar ay isang kilalang oil tycoon na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na kayamanan ng pamilya mula pagkabata. Si Laila ay namuhay sa silk, naglalakbay sakay ng pinakamararangyang kotse at ang kanyang damit, pagkain at pangaraw-araw na gamit ay pawang mga luxury brand. Bagamat lumaki siya sa isang bansang Arabe na may mahihigpit na tradisyon, si Laila ay nakakuha ng kanluraning edukasyon mula sa murang edad. Siya ay may bukas at modernong pag-iisip at hindi nakatali sa mga luma at mahihigpit na kultural na kaugalian. Nang maging ganap na dalaga, si Laila ay ninais na tuklasin ang mundo sa labas. Gusto niyang tumapak sa iba't ibang lupain at maranasan ang kakaibang kultura. Kaya naman pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, nagdesisyon siyang magtungo sa England upang kumuha ng master's degree sa International Relations at Cultural Studies. Sawa na ako sa buhay na parang nakakulong sa ginintuang hola pagtatapat ni Laila sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kailangan ko ay kalayaan at tunay na pag-ibig. Hindi isang buhay na pinlano na ng pamilya ko. Pag-ibig. Sa mga buwan ng kanyang pag-aaral sa England, dinala siya ng tadhana kay Marco, isang exchange student na nagmula sa Pilipinas. Ang pamilya ni Marco ay may normal na pamumuhay. Kinailangan niyang umasa sa scholarship at magtrabaho ng husto para matustusan ang mahal na matrikula sa England. Sa unang pagkikita pa lang, nagkaibigan na sila at mabilis na nahulog sa isang nag-aalab na pag-ibig. Walang kaalam-alam si Marco sa totoong pagkatao ni Laila. Ang akala niya, isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng Arabe. Para naman kay Laila, lubos siyang masaya na naitago niya ang kanyang katauhan. Dahil sa wakas, nararanasan niya ang isang purong pag-ibig na hindi kinokontrol ng pera o posisyon. Alam mo ba, Marco, tuwing kasama kita, pakiramdam ko isa lang akong ordinaryong tao. Napakaganda ng pakiramdam na iyon. Madalas nabulong ni Laila kay Marco. Pagkatapos ng isang taong pagdidate, nagtapos ang programa ni Marco. Kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang simulan ang kanyang karera. Sa puntong ito, gumawa si Laila ng isang nakakagulat na desisyon. Handa siyang talikuran ang lahat ng mayroon siya sa kanyang pamilya para sumama kay Marco sa Pilipinas at magtayo ng buhay. Ano? Nababaliw ka na ba? Sigaw ng matalik na kaibigan ni Laila sa gulat. Itatapon mo ang buong buhay mo at ang kayamanan mo sa Saudi Arabia dahil lang sa isang lalaking Pilipino. Alam mo ba kung anong lugar ang Pilipinas? Walang ganyang kaluhuan doon. Sa mata ng maraming mayayaman sa Saudi, ang Pilipinas ay isang bansa sa Timog Silangang Asya lamang na may ekonomiyang malayo sa kasikatan ng mga bansa sa langis. Ang tingin nila ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ay pangkalahatang mababa na nakatira sa maliliit na apartment o simpleng bahay, naglalakbay gamit ang masisikip na jeepney o tren. Walang mga alalay o mamahaling estilo ng pamumuhay. Ngunit, hindi ganoon ang pag-iisip ni Laila. Habang nag-aaral sa England, sa pamamagitan ng mga kwento ni Marco, marami siyang nalaman tungkol sa totoong sitwasyon ng Pilipinas. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng sa atin, ang industriya ng electronics at BPO nila ay isang mahalagang sentro ng produksyon sa mundo. Paliwanag ni Laila sa kanyang kaibigan. Maraming malalaking korporasyon sa buong mundo ang nagtatayo ng pabrika doon na gumaganap ng mahalagang papel sa pandaigdigang supply chain. At higit sa lahat, ang kalidad ng edukasyon at serbisyong medikal sa Pilipinas ay napakaganda. Ang turismo ay kilala at ang kalidad ng buhay ay talagang mataas. Sa katunayan, bagamat ang GDP per capita ng Pilipinas ay hindi pa makakatalo sa Saudi Arabia, ito pa rin ay isa sa mga malalaking ekonomiya sa rehiyon. Mas mahalaga, ang lipunang Pilipino ay napakabukas at palakaibigan na may ngiti sa mga labi ng tao. Ito ang bagay na matagal nang hinahangad ni Laila. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagdesisyon si Laila na sundan si Marco sa Pilipinas. Sinabi niya lamang sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya sa Pilipinas ng ilang panahon. Ngunit sa loob niya, nagdesisyon na siyang manirahan sa lupaing ito.
Sa mga unang araw ng kanyang pagtapak sa Maynila, dumanas si Laila ng matinding culture shock. Bagamat ang Maynila ay isang maunlad at makulay na lungsod, wala itong kislap at pagkamaharlika tulad ng Dubai o ang kasikatan at kadakilaan na madalas niyang makita sa kanyang bayan. Ang mga tirahan sa Maynila ay karaniwang masikip. Ang tag-init ay mainit at maalinsangan, ang trapiko ay siksikan, at ang ritmo ng buhay ng mga tao sa kabisera ay mabilis. Lahat ay abala sa kani-kanilang trabaho. Wow! Ang daming tao sa Kanto Food Market. Ang daming masasarap na pagkain sa lahat ng dako. Sa unang paglalakad niya sa mga pamilihan, si Laila ay lubos na naakit sa dami ng masasarap na street food at sa enerhiya ng kapaligiran. Ang sinigang na ito ay napakasarap. Mas masarap pa kaysa sa anumang mamahaling pagkain na nakain ko sa Saudi. Kumain si Laila ng mga simpleng pagkain sa kalsada ng Pilipinas, ngunit nakaramdam siya ng kaligayahan na hindi niya naranasan kailanman. Pagkatapos ng pagtatapos, si Marco ay nakakuha ng trabaho sa isang kumpanya ng teknolohiya ng sasakyan sa Pilipinas. Ang kanyang sweldo ay maganda. Ngunit para kay Laila, nasanay sa marangyang buhay, ang pamumuhay na ito ng gitnang uri ay medyo masikip pa rin, ngunit hindi siya nag-alala. Nagsimula pa siyang matutong gumawa ng mga gawaing bahay, magluto ng mga pagkaing Pilipino at tamasahin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ito pala ang pakiramdam ng magluto ka sa sarili mo. Sa unang pagkakataong matagumpay siyang gumawa ng lumpia, tumalon siya sa tuwa sa kusina. Samantala, ang pamilya ni Laila ay nagsimulang mag-alala. Hindi nila siya na-contact sa loob ng ilang panahon at ang alam lang nila ay nasa Pilipinas siya. Ngunit hindi nila alam kung ano ang ginagawa niya. Si Sultan Omar, ang ama ni Laila, ay isang tradisyonal na negosyanteng Arabe na labis na pinahahalagahan ang dangal ng pamilya at labis na nag-alala sa pagkawala ng kanyang anak. Paano maaaring mag-isa ang aking anak sa isang dayuhang bansa? Napakadelikado, sabi ni Sultan Omar sa kanyang asawa. At ano bang meron sa Pilipinas? Mainit, siksikan sa trapiko. Paano mabubuhay ang ating prinsesa sa ganoong lugar? Sa pag-iisip ni Sultan Omar, ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa na hindi man lang maihahambing sa isang probinsya sa Saudi Arabia. Hindi niya maisip na ang kanyang prinsesang anak ay kayang manirahan sa ganoong lugar. Ngunit sa katotohanan, ang antas ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay malayong lumampas sa imahinasyon ni Sultan Omar. Ang Pilipinas ay isang mahalagang hub para sa paggawa ng electronics at semiconductor sa mundo, at ang antas ng pag-unlad ng industriya ay nangunguna sa rehiyon. Ang mga kalye ng Maynila ay puno ng matataas na gusali, may iba't ibang sistema ng transportasyon at napakamasigla ng buhay sa gabi. Mas mahalaga ang lipunang Pilipino ay malaya at bukas. Ang relasyon ng tao sa tao ay mas pala kaibigan. Naramdaman ni Laila ang kalayaan at paggalang na hindi niya naranasan sa Saudi Arabia. Ito ang bagay na hindi niya naramdaman kailanman sa loob ng kanyang mayaman na pamilya sa Saudi. Dito sa Pilipinas, walang naglilimita sa kalayaan ko dahil lang sa babae ako. Walang tumitingin sa akin nang may pagtatangi dahil Arabe ako. Madalas na sabihin ni Laila kay Marco, dito natagpuan ko ang tunay kong sarili. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw na ito. Si Sultan Omar, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ay natagpuan ang tirahan ng kanyang anak at naimbestigahan ang impormasyon tungkol kay Marco. Nang malaman niyang ang kanyang minamahal na anak ay nakikipamuhay sa isang ordinaryong Pilipinong binata na galit. Si Sultan Omar. Walang kabuluhan, paano ang anak ni Omar ay makikipamuhay sa isang dukhang binata. Galit na galit si Sultan Omar. Dapat ko siyang iuwi at ipaunawa sa kanya ang kanyang posisyon at responsibilidad. Kaya't agad-agad si Sultan Omar at ang kanyang asawa ay sumakay sa kanilang pribadong jet patungong Maynila. Kasama nila ang isang team ng mga bodyguard at abogado. Handang gawin ang lahat para iuwi ang kanilang anak sa Saudi Arabia nang malaman niyang paparating ang kanyang mga magulang sa Pilipinas upang sunduin siya. Si Laila ay kinakabahan ngunit determinado. Matagal silang nag-usap ni Marco at nagdesisyon silang harapin ang bagyo na ito. Maari silang malaman anumang oras. Sa halip na magtago, harapin natin sila ng tuwiran.
sabi ni Laila habang mahigpit na hawak ang kamay ni Marco. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Bagamat nag-aalala, alam ni Marco na hindi ito maiiwasan. Ang pamilya mo ay tiyak na hahamakin ako. Ngunit ipapakita ko sa kanila na kahit hindi ako mayaman, sisikapin ko ang lahat para bigyan ka ng kaligayahan. Sa wakas, isang umaga sa pagtatapos ng linggo, dumating si Sultan Omar at ang kanyang delegasyon sa Maynila. Nagpahinga sila sa presidential suite ng pinakamagarang hotel sa lungsod. Pagkatapos, ay agad na nakipag-ugnayan kay Laila. Inay, Itay, susunduin namin kayo ni Marco. Ngunit kailangan ninyong mangako na hindi ninyo ako pipiliting umuwi. Desididong sabi ni Laila sa telepono. Bagamat hindi sang-ayon, tinanggap ni Sultan Omar ang mungkahi ng kanyang anak. Nagkita sila sa isang restaurant ng hotel. Sa araw ng pagkikita, si Laila ay nakasuot ng napakagarang damit. Si Marco naman ay nakasuot ng kanyang pinakamahusay na suit. Magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel at sinalubong si Sultan Omar at ang kanyang asawa na may kapangyarihan at napapaligiran ng maraming bodyguard. Anak ko, alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Agad na tumakbo si Sultana Fatima, ang ina ni Laila, para yakapin ang anak at walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Bakit mo ginawa ito? Umalis ka nang walang paalam. Muntik na kaming mawalan ng pag-asa. Samantala, sinipat ni Sultan Omar si Marco na sinuri mula ulo hanggang paa ang lalaking nagpaiwan sa kanyang anak. Sa tingin niya, ang suot na suit ni Marco ay halatang hindi designer brand. Ang relo sa kanyang pulso ay ordinaryo lamang. Sa isang sulyap pa lang, alam niyang isa itong lalaking nagmula sa ordinaryong pamumuhay, kaya ikaw ang lalaking nagpatalikod sa aking anak sa lahat. Tanong ni Sultan Omar sa malamig na Ingles. Humugot ng malalim na hininga si Marco at tumugon sa matatas na Ingles. Opo sir, mahal ko ang anak ninyo at gagamitin ko ang buong buhay ko para alagaan siya. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Alam mo ba kung ano ang tinatalikuran niya? Puno ng paghamak boses ni Sultan Omar. Isa siyang prinsesa ng Saudi Arabia na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na kayamanan. At ikaw, ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang masikip na apartment at isang mahirap na buhay? Natigilan si Marco. Sandali, hindi niya talaga alam na si Laila ay may ganitong mataas na katayuan at napakayaman na pamilya. Hindi kailanman sinabi ni Laila ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi lamang niya na ang kanyang pamilya ay nasa negosyo at may kaya. Nang makita ito, mabilis na lumabas si Laila upang protektahan si Marco. Itay, mahal ko si Marco dahil sa kanyang katapatan at talento, hindi dahil sa pera o posisyon. Sobrang saya ko sa Pilipinas. Mas masaya pa kaysa noong nasa palasyo ako sa Saudi. Ngumisi si Sultan Omar. Kaligayahan. Sa isang umuunlad na bansa, anong kaligayahan ang makukuha mo? Hindi umatras si Laila. Malaki ang pagkakaintindi mo sa Pilipinas, Itay. Hindi atrasado ang Pilipinas. Ito ang sentro ng ASEAN. Ang industriya ng electronics at sasakyan ay napakabuo. Ang sistema ng kalusugan ay kilala. Ang antas ng pamumuhay ng tao ay napakaganda. Ang mga tao rito ay mainit at palakaibigan. Ang lipunan ay malaya at bukas. Natagpuan ko ang aking sarili at ang tunay na kalayaan dito. Kalayaan? Magkano ang kikitain ng kalayaan? Tanong ni Sultan Omar walang pakialam. Hindi na nakapagtimpi si Laila. Lumalalim ang boses niya. Itay, siguro hindi mo masyadong nauunawaan. Ang industriya ng sasakyan at electronics ng Pilipinas ay isang mahalagang manufacturing base sa buong mundo. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco ay isa sa mga nangunguna sa teknolohiya ng electric vehicle sa rehiyon. Ang proyekto ng research and development na pinamumunuan niya ay may napakalaking halaga. Mababa ang loob na idinagdag ni Marco. Ang mga component at teknolohiya ng aming kumpanya ay ginagamit sa maraming sikat na tatak ng kotse sa buong mundo, kasama na ang mga mamahaling kotse na ginagamit ninyo. Sir, sa katunayan, ang Pilipinas ay binansagang Silicon Valley ng Asya. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa si Sultan Omar. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Sinasabi mo na maging sa kotse na ito ay may teknolohiya ng kumpanya ninyo. Opo sir,
Hindi lang iyon ang susunod na henerasyon ng sistema na dinedevelop namin ay makakatulong upang mapataas ng husto ang performance ng mga electric vehicle sa hinaharap habang binabawasan ang energy consumption. Sumisikat ang mata ni Marco sa pagmamalaki at hilig sa teknolohiya. Nag-usisa si Sultana Fatima. Kung ganoon, magkano ang kinikita mo? Sapat para buhayin ang aking anak? Tapat na sumagot si Marco. Ang sweldo ko sa Pilipinas ay kabilang sa grupo ng may mataas na kita, bagamat hindi maikukumpara sa mga oil billionaire ng Saudi. Sapat ito para magkaroon kami ng komportableng buhay at nakakakuha pa ako ng stock option sa kumpanya na may napakalaking potensyal na lumago sa hinaharap. Nang marinig ito, lumambot ng kaunti ang mukha ni Sultan Omar, ngunit hindi pa rin siya lubos na nasisiyahan. Mabuti iyan, pero ang anak ko, sanay na siya sa marangyang buhay, sa malaking bahay, at sa paggamit ng designer goods. Kaya mo ba siyang bigyan ng ganyang buhay? Sumagot si Marco. Sir, kung hindi ninyo mamasamain, inaanyayahan ko kayong bisitahin ang kumpanya ko at tingnan ang aming apartment. Mas mauunawaan ninyo ang aming buhay at trabaho sa Pilipinas. Nag-isip si Sultan Omar ng matagal at sa wakas ay tumango. Kinabukasan, nag-ayos si Marco ng tour sa kumpanya at tirahan. Nang pumasok ang pamilya ni Sultan Omar sa headquarters ng kumpanya ni Marco, lubos silang namangha. Isang malaking modernong research center, mga laboratorio at mga state-of-the-art na production line. Ang team ng mga inhinyero ay masikap at nakatuon at ang buong lugar ay may high-tech na vibe. Personal na sinalubong sila ng vice president ng kumpanya at ipinakilala ang kahalagahan ni Marco kay Sultan Omar. Si Engineer Marco ay isa sa pinakamahuhusay na R&D engineer namin. Ang disenyo ng sistema ng Next Generation Powertrain na pinamunuan niya ay nagbigay ng daan-daang milyong dolyar na kita sa kumpanya. Kasalukuyan siyang namumuno sa team na nagre-research ng susunod na henerasyon ng produkto na kritikal sa kinabukasan ng aming kumpanya na mangha si Sultan Omar. Hindi niya inaasahan na ang kanyang magiging manugang ay may ganitong mataas na posisyon at impluwensiya sa kumpanya. Sa katunayan, patuloy ng Vice President, ang mga research paper ni Marco ay nairehistro na ng maraming internasyonal na patente. Siya ay isang kinikilalang henyo sa industriya. Lubos naming pinahahalagahan ang kanyang talento at dedikasyon. Habang naglilibot sa laboratorio, detalyadong ipinaliwanag ni Marco sa mga biyenan niya ang kahalagahan ng teknolohiya ng electric vehicle at ang trend ng pag-unlad sa hinaharap. Chan, ang malalim na kaalaman sa teknikal at ang masigasig na saloobin ni Marco ay nagpamukhang iba kay Sultan Omar ang binata. Alam niyo po ba kung wala ang mga teknolohiyang ito, ang mga kotse na nakakatipid sa enerhiya at environment-friendly ay hindi lilitaw. Ang posisyon ng Pilipinas sa industriya ng pagmamanaktura ng electronics ay katulad ng posisyon ng Saudi Arabia sa larangan ng langis. Parehong mahalaga sa rehiyon. Napaisip si Sultan Omar bilang isang oil tycoon, alam niya ang kahalagahan ng enerhiya sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi niya inaasahan na ang isang bansa na minsan niyang minamaliit ay may ganoong advance na teknolohikal na kakayahan. Pagkatapos ng tour, inanyayahan ni Marco ang kanyang mga biyenan sa kanilang apartment ni Laila. Nakatira sila sa isang high-end condo sa gitna ng Maynila. Ang apartment ay hindi malaki, ngunit maayos at komportable ang pagkakaayos. Ang tanawin mula sa bintana ay napakaganda rin. Ito ang bahay ninyong dalawa. Tiningnan ni Sultana Fatima ang apartment na kulang sa 100 metro kwadrado ng may pagtataka. Opo, inay, nakangiting sagot ni Laila. Hindi man malaki pero kumpleto ang lahat at madaling puntahan ang elevated train. Ang mga amenities sa paligid ay kumpleto. Ang pinakamahalaga, ito ang aming tahanan na puno ng pag-ibig at init. Ipinakita ni Marco sa kanyang mga biyenan ang bawat sulok ng apartment. Nakita nila ang living room na mismong si Laila ang nag-ayos. Ang dingding ay puno ng mga larawan ng kanilang mga paglalakbay sa Pilipinas. Sa kusina, nakadikit ang mga recipe ng pagkaing Pilipino na pinag-aaralan ni Laila. Ang study room ay puno ng mga technical na aklat at panitikan. Nagtuturo din si Laila ng wikang Arabe sa isang language center, Itay, sabi ni Marco, nang may pagmamalaki. Gustong-gusto siya ng mga estudyante niya
At sinasabi niya na ang trabahong ito ay nagbibigay sa kanya ng katuparan. Idinagdag ni Laila, "Opo, ito ang unang pagkakataon na naranasan kong kumita ng pera sa sarili kong kakayahan. Ang kasiyahang iyon ay hindi mabibili ng pera." Kinagabihan, sabay na pumasok sa kusina si Laila at Marco at naghanda ng masarap na hapunan na binubuo ng mga espesyal na pagkain ng Pilipinas at ilang inangkop na pagkaing Arabe. Nagulat si Sultan Omar at Sultana Fatima nang makita nilang hindi lang natuto ang kanilang anak magluto, kundi napakasarap pa ng luto nito. "Hindi ko alam na marunong ka palang magluto, anak." Emosyonal na sabi ni Sultana Fatima. Sa bahay, kahit ang sarili mong damit hindi mo sinubukang tiklupin. Ngumiti si Laila. "Nagbabago ang tao, inay. Dito sa Pilipinas, marami akong natutunan na hindi ko pa nagawa dati. Ito ang nagpaparamdam sa akin na buo ang aking buhay." Pagkatapos kumain, inanyayahan ni Marco ang kanyang mga biyenan na maglakad sa kalapit na night market. Napakamasigla ng night market ng Maynila na may iba't ibang pagkain, laro at magagandang paninda. Hindi pa kailanman naranasan ni Sultan Omar at Sultana Fatima ang ganitong uri ng malapit at ordinaryong buhay. Sa simula, medyo hindi sila sanay. Ngunit maya-maya naakit na sila sa masiglang kapaligiran. Ang inuming ito na tinatawag na boba ay talagang kakaiba. Nagulat na sabi ni Sultana Fatima pagkatapos tikman. Ito naman ang tinatawag na puto at kutsinta. Mga sikat na delikasiya ng Pilipinas ipinakilala ni Laila sa kanyang mga magulang. Noong una ko itong natikman, namangha ako. Sa gitna ng siksikan ng mga tao sa market, pinagmasdan ni Sultan Omar ang interaksyon ni Laila at Marco. Nagningitian sila. Ang mga mata nila ay puno ng pag-ibig. Si Marco ay maingat na nagdadala ng mga pinamili ni Laila. At si Laila naman ay mahinahon na pinupunasan ang pawis ni Marco. Ang isang natural at tapat na pag-ibig na tulad nito ay isang bagay na hindi mabibili ng anumang kayamanan. Pagbalik sa apartment, umupo si Sultan Omar at Sultana Fatima sa living room at tiningnan ang dalawang magkasintahan na bagamat pagod ay labis na masaya. Ang kanilang pag-iisip ay nagsimulang magbago. Sa wakas, nagsalita si Sultan Omar. "Sa loob ng 2 araw na ito, marami akong nakita. Dapat kong aminin na sa simula, nagkaroon ako ng prejudice sa Pilipinas at kay Marco." Nagulat si Laila na tumingin sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na aaminin ng ama niya ang kanyang pagkakamali. Patuloy ni Sultan Omar, talagang maunlad ang industriya ng Pilipinas at ang antas ng pamumuhay ng mga tao ay napakaganda. Bagamat walang yaman mula sa langis tulad ng sa Saudi, ang mga tao at ang mga talento ang tunay na kayamanan ng bansang ito. Si Marco ay isang mahusay na binata, may talento, may kakayahan at higit sa lahat mahal na mahal niya ang aking anak. Tumango rin si Sultana Fatima. "Nang makita ko kayong magkasama, alam kong natagpuan mo na ang tunay na pag-ibig. Bagamat gusto kitang umuwi, mas gusto kong maging masaya ka." Emosyonal na niyakap ni Laila ang kaniyang mga magulang. "Salamat, Inay Itay, sa pag-unawa. Mahal na mahal ko si Marco at mahal na mahal ko ang buhay sa Pilipinas. Bagamat hindi mayaman dito tulad sa Saudi, mataas ang kalidad ng buhay. Ang lipunan ay bukas at palakaibigan, lalo na sa mga kababaihan." Nag-isip si Sultan Omar sandali. Pagkatapos ay seryoso siyang nagsalita kay Marco. "Binata, pinili ka ng aking anak at tinalikuran niya ang lahat ng mayroon ang kaniyang pamilya. Dapat mong patunayan sa akin na ang kaniyang pagpili ay karapat-dapat." Determinado si Marco na sumagot. "Sir, gagamitin ko ang buong buhay ko para patunayan iyon. Hindi lang ako magiging matagumpay sa karera, kundi gagamitin ko rin ang aking puso at kilos para maramdaman ni Laila na masaya siya araw-araw." Tumango si Sultan Omar ng may kasiyahan at pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. "Anak ko si Laila. Kahit saan siya magpunta, siya pa rin ang aking ipinagmamalaki. Ang kanyang dote at ang karapatan niya sa mana ay hindi mababawasan kahit 1 sentimos." Nagulat si Laila na tumingin sa kanyang ama. "Itay, ibig bang sabihin nito, tinatanggap mo na ang relasyon namin ni Marco?" "Oo, tama," nakangiting sabi ni Sultan Omar. "Ngunit may isa akong kondisyon." "Anong kondisyon, Itay?" Nag-aalalang tanong ni Laila. "Kailangang bumisita kayo sa amin sa Saudi Arabia kahit 1 beses sa 1 taon.
sabi ni Sultan Omar. At umaasa ako na ang aking magiging apo ay matututo ng kultura ng Arabe at ng kultura ng Pilipinas. Masayang niyakap ni Laila ang kanyang ama. Tiyak, Itay, salamat. Nagpahayag din ng pasasalamat si Marco sa kanyang biyanan. Salamat po sa inyong pag-unawa at suporta. Aalagaan ko ng mabuti si Laila at igagalang ko ang tradisyon ng kultura ng inyong pamilya. Kinabukasan, nagdesisyon si Sultan Omar na pahabain ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Gusto niyang mas makilala ang lugar na kinagiliwan ng kanyang anak. Sa sumunod na linggo, dinala ni Marco at Laila ang kanilang mga magulang upang bisitahin ang Intramuros, ang makasaysayang Luneta Park at ang katedral sa Maynila. Nag-cruise din sila sa Palawan upang tamasahin ang kadakilaan ng kalikasan. Lubos na namangha si Sultan Omar sa mayaman na tanawin ng kalikasan at sa malalim na pamanang kultural ng Pilipinas. Napagtanto niya na bagamat ang Pilipinas ay may mainit na klima, mayroon itong maraming yamang panturismo, kumpleto ang infrastruktura, mataas ang kalidad ng edukasyon ng mga tao at napapanatili ang kapaligiran. Ang lugar na ito ay mas maganda kaysa sa inaakala ko, sabi ni Sultan Omar sa kanyang asawa. Hindi nakakapagtaka na ayaw umalis ni Laila. Sumang-ayon si Sultana Fatima, tama, napakagalang ng mga tao rito. Ang lipunan ay puno ng sigla at napakaramdam ng seguridad. At tingnan mo kung gaano kasaya si Laila sa huling araw bago umuwi. Nag-alok si Sultan Omar na bigyan ng regalo ang magkasintahan. Akala ni Laila ay magbibigay ang ama niya ng malaking halaga at balak sana niyang tumanggi. Ngunit hindi niya inasahan na sasabihin ni Sultan Omar, nagdesisyon akong mamuhunan sa isang tech company sa Maynila na dalubhasa sa research and development ng teknolohiya ng clean energy para sa mga kotse. Marco, sana ay maging technical consultant ka. Nagulat si Marco na nagtanong, bakit clean energy, sir? Ngumiti si Sultan Omar. Mauubos din ang langis. Ang hinaharap ay nasa renewable energy. Kailangan ding magbago ang Saudi Arabia at ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas ay makakatulong sa amin na makamit ang layuning ito. Ito ay isang win-win cooperation. Naiyak si Laila nang makita ang kanyang ama. Alam niyang ito ang paraan ng kanyang ama upang suportahan sila at sabay na isipin ang kinabukasan ng kanyang sariling bayan. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Sultan Omar sa kaniyang anak, ipinagmamalaki kita, Laila. Natagpuan mo ang tunay na pag-ibig at natagpuan mo ang halaga ng sarili mong buhay. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang kayamanan. Niyakap ni Sultana Fatima ang kanyang anak at bumulong, hindi ka ba talaga nagsisisi na tinalikuran mo ang mga luho at ang marangyang bahay? Determinado si Laila na sumagot. Hindi po, inay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang manirahan sa isang maringal na palasyo, kundi ang makasama ang taong mahal mo at mamuhay ng may kabuluhan. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang kaligayahang iyon. Pagkatapos ihatid ang kanyang mga magulang, bumalik sina Laila at Marco sa kanilang maliit at maaliwalas na apartment. Emosyonal na sinabi ni Marco, hindi ko inakala na sa huli ay tatanggapin tayo ng iyong ama at gusto pa niyang makipagtulungan sa akin. Ngumiti si Laila. Iyan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Maaari itong lampasan ang pagkakaiba ng kultura, sirain ng prejudice at lumikha ng mga himala. Tinalikuran mo ang napakaraming bagay para pumunta sa Pilipinas. Sulit ba? Seryosong tanong ni Marco. Tiningnan ni Laila ang tanawin ng Maynila sa gabi, sa labas ng bintana at sumagot ng walang pag-aalinlangan, lubos na sulit. Dito natagpuan ko ang tunay kong sarili at natagpuan ko ang tunay na pag-ibig. Ibinigay sa akin ng Pilipinas ang kalayaan at hospitality na walang katumbas. Ang mga bagay na iyon ay hindi mabibili ng pera. Isang taon pagkatapos, nagtatag si Laila ng isang cultural exchange center sa Maynila na naglalayong itaguyod ang pag-unawa sa isa't isa sa pagitan ng mundo ng Arabe at Timog Silangang Asya. Ang proyekto ng R.D. ni Marco ay nakamit ang tagumpay at kinilala sa internasyonal na komunidad. Bumili sila ng mas malaking bahay sa Maynila, ngunit pinanatili pa rin ang simple at buo na estilo ng pamumuhay. Si Sultan Omar at Sultana Fatima ay pumupunta sa Pilipinas bawat taon at nananatili ng isang buwan. Ngayon,
Gusto na rin nila ang estilo ng pamumuhay at kultura ng mga tao sa lupaing ito. Ang kumpanya ng clean energy ni Sultan Omar ay naging matagumpay sa Pilipinas at Saudi Arabia na naging modelo para sa kooperasyon ng dalawang bansa. Ang kwentong ito ng pag-ibig na lumampas sa hangganan ng kultura at yaman ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang katumbas. Sinira rin nito ang prejudice ng tao tungkol sa iba't ibang kultura at modelo ng pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng Saudi Arabia, ang maunlad na industriya, palakaibigan na lipunan at mataas na kalidad ng buhay ay lumikha ng sarili nitong natatanging halaga. Sa isang panayam, ibinahagi ni Laila, "Hindi ko tinalikuran ang kayamanan. Pumili ako ng ibang uri ng yaman na siyang pag-ibig, kalayaan at ang maging ako. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang lahat ng iyon at ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto at pilak." Kaya't ang kwento ng pag-ibig ng prinsesa, ng Arabe at ng inhinyero ng Pilipino ay hindi lamang nagbago ng kanilang kapalaran kundi nagtatag din ng pag-unawa at paggalang sa pagitan ng dalawang kultura na tila ganap na magkaiba. Minsan ang kapangyarihan ng pag-ibig ay mas dakila kaysa sa inaakala natin